So hello guys, good morning. Today, April 3, 2024. Around 8:11 AM, nakaranas ang Taiwan ng malakas na paglindol na 6.9 magnitude. And talagang sobrang nakakatakot guys. Talagang kinakabahan at nasashock pa rin ako until now. Dahil after ng malakas na paglindol, meron itong sunod-sunod na aftershock. Pero hindi na ganun kalakas guys yung aftershock. Mahina na lang pero hanggang 8:40 AM is nakakaramdam pa rin ako ng lindol guys. And talagang nasashock pa rin ako at kinakabahan, natatakot. Sobrang lakas guys ng lindol nung 8:11 AM. Tumagal siya ng mga ilang minuto. First time kong ma-experience yun dito sa Taiwan na sobrang lakas ng earthquake guys. As in talagang yung mga gamit is gumagalaw at bumabagsak. Dito sa Taiwan guys is normal lang yung earthquake. Pero yung naranasan ko this morning na malakas is hindi naman normal yun. Normal yung maliliit na lindol dito sa Taiwan. Pero ngayon lang ako naka-experience ng sobrang lakas at grabe, natatakot talaga ako. Until now, kinakabahan pa rin ako at nasashock pa rin ako. Pero isa yung earthquake dito sa Taiwan sa mga culture shock ko dito sa Taiwan guys. And gusto ko lang na sana is maging safe lahat ng mga tao and especially yung mga kapwa ko Pilipino dito sa Taiwan. So yun lang, i-insert ko lang to sa i-upload kong past video ko. So yun lang guys, sana safe tayong lahat. Grabe guys, meron pa rin lindol, hindi pa rin tumitigil. Oh my god, takot na ako. Careful. Oh, it's normal. Where? I didn't see. Ah, okay. Parang they are barbecue. Yeah. You see? Yeah. You like barbecue? We go to S, huh? We can go there. Sure. Yeah, careful. Wait me. I start. So hi guys, andito kami ngayon sa tabi ng dagat. Ayan, katatapos lang namin pumunta ng coffee shop, nag-coffee lang kami. And ngayon, nandito kami ngayon sa dagat, oh. Naglalakad-lakad kami. Malapit lang to sa bahay namin, guys. And grabe, alam nyo ba dun sa sa kabilang side is China na, guys. Pero hindi natin makikita yung China kasi medyo malayo siya. Pero yung katabi nito is China na. So, ayan. Hi, my love! Grabe, sobrang lamig pa rin dito sa Taiwan, guys. So, hello guys! Andito kami ngayon sa park kung saan lagi kaming naglalakad-lakad at nagpapahinga. Every time na day off ni my love, pumupunta kami dito. Alam nyo ba guys na ang daming turtle and tilapia dito? Meron din dyang koi fish sometimes. Papakita ko sa inyo pag may nakita akong turtle guys. Wala yung turtle. Siguro dito guys. So, ang laki ng park na to guys. Ayan, kung makikita ninyo, lagi kami pumupunta dito kapag naboboring na kami sa bahay. Kasi, ewan ko habang tumatagal, tinatamad na talaga akong mag-travel, pumunta sa medyo malayo na lugar. Ewan ko, siguro dahil tumatanda na ako guys. And ipapakita ko sa inyo yung mga fish dito. Ayan guys, kung makikita nyo, napakadaming tilapia. And merong turtle doon guys. Ayan, kung makikita nyo yung turtle. Ayan, at ang daming tilapia guys. Minsan meron din dyang koi fish. Ayan. Wow. Ang cute.
So, ayan. Bawal manghuli dito, guys. So, there, merong construction. Bakit kaya, guys, no? Habang nagkakaedad tayo, parang nababawasan na yung pagka-energetic natin na gawin yung mga bagay-bagay. Dati, gustong-gusto kong mag-travel, pumunta sa mga malalayong lugar. Pero ngayon, ewan ko, niyayaya nga ako ni My Love sa Gandola and Taipei Zoo kasi hindi pa nga ako nakakapunta doon. Pero, sabi ko sa kanya, next time na lang kasi tinatamad ako. Sabi ko, dito na lang kami sa park, maglakad-lakad, ayan, mag-date. Yun lang, kontento na ako sa ganito. Ewan ko ba, tinatamad na ako mag-travel, guys. Siguro dahil, nagkakaedad na ako. Ganda ng weather ngayon, makulimlim and mahangin. Hindi na rin ganun kalamig, guys, ngayon dito sa Taiwan. At napakaganda dito, guys. Ang dami ngayong bata, siguro dahil, weekend. After namin sa park, nakapag-decide kami na kumain dito sa Japanese restaurant na malapit lang din sa aming bahay. And ang ganda ng kanilang interior, guys. Kung makikita nyo, may mga dolphin. And ang ganda ng ceiling, talagang color blue, like ocean. So, ito yung una naming in-order, yung sashimi. And nag-order rin kami ng bento. Ang akin nga pala ay karagi bento. And sa asawa ko naman ay fried salmon bento. And yan, guys, alam nyo na halos maubos ko ang aking order, pero meron pa rin natitira. And syempre, meron tong kasamang dessert, guys. And yan nga, super duper busog na ako, guys. Hindi ko na nga kaya pero ayaw kasi ng asawa ko na may natitira sa pagkain, kaya kailangan kong ubusin. And yan nga, binigyan niya ako ng fried salmon. Masarap naman siya, guys. And talagang lasang-lasang fresh yung salmon. And yan nga, pinipilit kong ubusin dahil kailangan. Ayaw kasi ng asawa ko yung nagtitira or nagsasayang ng pagkain. Talagang nangihinayang siya sa ganon. Hindi siya yung tipo ng tao na ganon. And kaya pinipilit kong ubusin. Pero pag hindi ko naman kaya, is siya na lang yung umuubos. So ayan nga, guys, inuubos ko na lang yung aking soup. Ang kanilang soup talaga, guys, ay napakasarap. Yung iba yung klasa ng kanilang miso soup dito. May kasama siyang salmon din, guys. Second time pa lang namin dito sa Japanese restaurant na to, and yung last time na in-order ko is shrimp tempura, which is masarap din siya, guys. And yung set nga pala nila ay may kasamang vegetable, fruits, steamed egg, and soup, miso soup, guys. At napakasarap lahat, wala ka talagang masasabi, and napaka-affordable din ito, around $380 ang isang set. And yung kanila namang salmon sashimi, yung pinili ng asawa ko is yung salmon belly sashimi. Dahil super busog na rin yung asawa ko, sinabi niya na tulungan ko siyang ubusin yung salmon sashimi niya. And talaga, guys, hindi talaga ako fan ng salmon sashimi. Siya lang talaga yung gustong-gusto yan. Pero ako, hindi ako mahilig sa salmon sashimi. Pero dahil kinulit niya ako, so tinry ko na rin. So ayan, guys, kumuha ko ng isa. Ganyan nga pala yung kanilang salmon belly sashimi, guys. Isang mahaba, isang belly talaga. So, mga 6 pieces lang yan. $380 din yan, guys. And super fresh naman siya talaga. Makikita nyo naman sa color and sa lasa talaga. Masarap din siya, guys. Pero nasobrahan yata yung paglagay ng wasabi dun sa sauce. Kaya medyo maanghang siya. Kaya hindi ko talaga nagustuhan yung lasa. Grabe, ang anghang niya. So, after namin kumain, medyo nagpahinga lang kami konti, guys. And, ayan, nag-bill out na rin kami. Yung restaurant nga pala na ito ay malapit lamang sa aming bahay. At ito nga pala yung labas ng restaurant, guys. Along the road lang siya, kaya kitang-kita. At ito nga pala yung paligid sa labas. Makikita nyo naman. After nyan, bumili kami ng favorite kong milk tea, guys. Then, uuwi na kami. So, ngayon, guys, nandito na kami sa bahay. After namin mag-dinner, bumili lamang ako ng Wooty. Ito yung favorite kong milk tea, guys. And ako mismo yung nag-order nito sa counter. Ito nga pala ay Liu Cha Dong Nai Cha Sao Bing Sao Tang. So, ayan, guys. Ito yung pinaka-favorite kong milk tea dito sa Huko, guys. And ayan, nasa bahay na kami. And sobrang busog ako, guys. Grabe. Yun yung pangalawang beses namin kumain dun sa Japanese restaurant na yun. And talagang every time na kumakain kami dun, talagang busog na busog talaga kami. Napaka-affordable at napaka-good quality talaga ng mga food. And talagang mabubusog ka talaga. And worth it yung perang ibabayad mo. So, yun lang, guys. Kung nag-enjoy kayo sa aking vlog, please don't hesitate to comment, share, and like. And subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. So, yun lang, guys. Thank you for watching.